Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is B Page. So for today's video guys, gagawa po tayo ng isang reaction kay story ni Juan. At siya po ba ang dahilan sa pagkamatay ni Lusamat guys? Or inaakusahan ba siya ng pamilya ni Lusamat? So pakinggan po natin itong video niya guys. May update video po siya. So, pakinggan natin kung ano po ba ang katotohanan o siya ba ang dinidiin ng mga tao, lalo na sa lahat ng mga OFWs. So, pakinggan po natin kung ano po yung sinasabi niya sa video na to. So, kung baguhan man kayo sa channel na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share guys. And of course, hit the bell guys para naman ma-update kayo sa mga videos na in-upload ko. So, ito na nga, pakinggan na natin at wag natin patatagalin pa. So, let's straight to the reaction. So, ito na nga guys. Let's start. Okay. Mabilis lang ito. Reaction video ko Sa mga nakakaalam si story ni Juan, nasa UK po siya guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo at sa asawa niyo po, Tatay ni Lusamat. Ako po ay nalulungkot sa pagkawala ng inyong anak. Napanood ko po buong-buo yung video nyo, interview nyo po. Narinig ko ang lahat ng mga sinabi nyo po sa interview nyo. Isa lang po yung lumilitaw. Isa lang po yung naiintindihan ko sa naging interview nyo po, nanay. Lumilitaw lang na hindi po ninyo nababatid ang sinasabi nyo po. Okay. So, sa nanay po ni Lusamat. Nanay, yung sinabi po ng inyong anak na si Lusamat tungkol po sa aligasyon, sa pera, sa pag-alis sa amo niya, tungkol po sa aligasyon na 40,000 SR. Lahat ng yon ay nabanggit ko sa video ko. Nanay, tatanungin po kita, nanay. Yung po bang video ko napanood nyo? Uulitin ko po yung tanong, nay. Napanood nyo po ba yung video ko? Panoorin nyo po muna. Hindi po ako galit sa iyo, nay. Karapatan mo pong maglabas ng hinanaing, sama ng loob, dahil nanay po kayo. Nauunawaan ko rin si tatay, yung asawa nyo po nakagawad. Meron lang po akong gustong itanong sa tatay po, sa asawa nyo po, which is kagawad po pala ng barangay. Tama po ba ako? Kagawad po pala siya. Ang kagawad pala yung tatay ni Lusamat. Bilang nasa public service po si tatay, alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng akusasyon sa pagtuturo? Ano pong kaibahan? Yung pong video ko, nay, sa unang video pa lang, unang segundo, sinabi ko po sa video ko na hindi ko po inaakusahan yung anak nyo. Hindi ko direktang inaakusahan si Lusamat. Yun yung unang sinabi ko sa video. Yung pong mga nagsusumbong sa inyo, base lamang sa Facebook, base lamang sa mga post, base lamang sa mga share, nililito lang kayo niyan. Pero hindi po ako nagsasalita dito para baliktarin nyo, kumampi kayo o huwag kayo magalit sa akin. Nandito ako para maliwanagan lang tayo. Sa interview nyo po, sinabi ng anak nyo sa inyo
na ang lahat ng ebidensya niya ay pinasa niya sa anak nyo na nasa Riyadh. Si Agnes po ba yon? Nasabi po ba ni Agnes, yung anak mo na nasa Riyadh, nakausap niya ako? Alam po ba ninyo na si Agnes po ay lumapit sa akin nung nasa ospital po yung anak nyo? Alam po ba ninyo na ako po ay nagsabi din sa Polo na yung anak nyo ay nasa ospital? Ngayon, tatanungin ko po kayo, nanay, kung ako po ay galit sa anak nyo, tutulungan ko pa ba siya? Tama. Nanay, kung ako po yung sinasabi niyong galit ako sa anak nyo, tutulungan ko pa po ba siya? Nung nasa ospital siya, tutulungan ko po ba yung anak nyo na humihingi ng tulong kasi pinapasa-pasa siya ng embassy sa Riyadh? Tumawag dito, tumawag doon? Hindi po, di ba? Okay. Nanay, sinabi ng anak nyo po bago siya mawala, may nagbabanta sa buhay niya. Pinost din po yun ng anak nyo. Sino po yung pinost niya? Ako po ba yun? Magkaliwanagan lang po tayo, nanay, nanay. Ano po yung mas mabigat? Yung post ko? O yung banta sa buhay ng anak mo? Para maging dahilan ng pagpapatiwakal ng anak nyo. Hindi po, para lang po meron kayong idea, no? Magkaliwanagan lang po tayo. Mga kababayan ko, ano ang mas mabigat na dahilan na pwedeng magpakamatay yung isang tao? Yung na-post ko siya or may banta sa buhay niya at may bantang ipapakalat yung kalaswaang video ni Losamat. Pinost po yan ni Losamat. Nasa Facebook po ni Losamat na hindi po ninyo tinitingnan, na hindi ninyo pinapacheck kasi po nakatutok kayong lahat sa akin. Maging patas kayo. Tama. Sige. Sige po, hinahamon ko po kayo. Nanay, ang sinabi mo sa interview, gusto mo ko maban sa lahat ng bansa. So paano naman yung nagbanta sa anak mo? Anong gagawin natin? Nanay, tsaka sa tatay po ni Losamat, kagawad po kayo. Sa pamilya ni Losamat, makinig po kayo. Ako yung nag-post, okay? Yung post ko, awareness. Hindi ko inaakusahan yung anak nyo. Bagkus binabasa ko yung aligasyon ng tao sa anak nyo. Gusto nyo kong maban sa lahat ng bansa. So anong gagawin nyo sa taong nagbigay ng death threat sa anak nyo? Sige po. So ipapakulong nyo ko dahil nag-post ako. Pero yung taong nagbanta sa buhay ng anak nyo, wala kayong gagawin? How sad. How sad. Nanay, at sa pamilya ni Losamat, tatay, sa tatay ni Losamat, sa mga tiyuhin ni Losamat, sa mga pinsan at kapatid ni Losamat, yung video ko, hindi ko binura. Yung sinasabi ng mga tao na ebidensya sa akin na nagpa-trigger sa anak nyo po para magbigte, yung video ko, hindi ko binura. Bakit ko di binubura? Dahil ebidensya yon na wala akong kasalanan. Bagay na ginagawa nyo ng issue. Hinahamon ko po kayo. Panoorin ninyo yung video ko sa YouTube na sinasabi nyong dahilan kaya nagpakatiwakal si Losamat. Sige po. Basahin nyo, intindihin nyo po yung sinasabi ko doon. Ngayon, huling tanong na lang, huling katanungan na lang, sa tingin mo,
Ano ang mas mabigat na dahilan para magpakamatay yung isang tao? Yung naipost yan ni Storya ni Juan o yung may taong nagbanta sa kanyang buhay na sinasabi nung nanay niya sa interview? Pangalawang tanong, kung gusto nilang mapakulong yung taong nag-post sa anak nila pero ayaw nilang makulong o wala silang gagawin sa taong nagbanta sa anak niya at nagbantang magpapasa ng kanyang kalaswaan, anong tawag doon? Gamitin natin ang mga isip po natin. Okay. So, doon pala sa video na to guys, kiniklear niya lang at para maintindihan ng nanay ni Lusamat ang buong pangyayari. Kasi guys, mahirap naman kasi yung one-sided lang tayo, di ba? Yung what I mean na lalo mga chismis, nakikinig lang tayo sa isang tao. Itong side na to, pakinggan natin yung side na to kasi itong totoo. Which is na doon ang pagkakamali. Kaya mahirap mag-judge talaga ng isang tao. Talagang akusahan si Juan na siya ang dahilan sa pagkawala ni Lusamat. So ang buong pangyari talaga, guys, ang sa case naman kasi ni Lusamat, ang hirap kasi nga marami siyang mga cases talaga. May mga cases siya na dapat harapin. Siguro hindi niya maharap yon. Sobrang depressed niya, hindi niya alam ang gagawin dahil sa ginagawa niya talaga. Tapos may nagbabanta pa sa kanya ng buhay niya. Yun ang mahirap. Kasi dito sa video na to, kiniklear niya talaga. So ano ba ang mabigat? Siya ba ang dahilan? Siya ba ang inaakusahan o yung bang nagdedetret sa kanya? Ang hirap nun. So, itong video na to sa kanya, pinaliwanag niya lang sa pamilya ni Lusamat at pinaabot niya sa kanya. Kasi nga, kung hindi siya tutulong dun kay Agnes, kung galit siya, hindi siya tutulong, di ba? Kahit kayo naman siguro, kung galit kayo sa isang tao, hindi yung tutulungan yun. Pero andun pa rin siya Ano lang daw sa kanya, yung unang video niya, yung pag-video na doon, upload niya doon sa video ni Lusamat, diba, ang sinasabi niya is, gusto lang daw niya maging aware. Maging aware ang mga tao, maging aware si Lusamat, yun nga, sa pangyayari yun. Siguro si Lusamat, nabigla lang siguro siya, na-stress lang siya dahil hindi niya sukat akalain na na-upload ni Juan yung totoong buhay niya. Diba? So, yun nga. Yan nga din ang sinasabi na nang dahil sa kanya, nagpatiwakal si Lusamat nang dahil kay Juan. Marami nagsasabi, almost OFW nagsasabi nang dahil kay Juan, siya ang nag-broadcast sa lahat, siya ang nagsabi sa lahat, binroadcast niya. Yun nga, siya daw ang isa sa dahilan na nagpatiwakal yung tao na si Lusamat. Yung iba naman, nang dahil sa problema ni Lusamat, na napakabigat na hindi niya ma-settle down, so gumawa na lang siya ng paraan na yun na patiwakal niya, yung pagkawala niya, yun na lang para wala na lahat. Close cases, kasi wala na siya di ba? Ano pa yung kakaso sa kanya niya? Wala na siya. So, ayun nga guys, at sana maintindihan nyo, at sana matutunan din natin ang mga kwentong ito, at sana clear din sa lahat yung sinasabi po ni Juan, story ni Juan. So, sana maintindihan nyo guys, at ayun na nga, nandun ang lahat, napanood yun na. So, kung nagustuhan nyo man ang video na to, reaction to guys, please give me a thumbs up, and comment down below guys, kung meron man kayo mga suggestions. So, wag nyo pong kalimutan i-click ang bell guys, para naman ma-update kayo sa mga videos na ina-upload ko, I mean. So, hanggang dito muli, and see you in my next reaction. God bless. Bye.